Good day! This is Chan of Chan Limited Life at today, share ko ang night driving experiences ko using Kion Sondra LED and Kirayna Ceramic Tint. Long-term review ito ng KS and K Tint. More than 1 year na natin gamit yung dalawa at somehow ay makakapagbigay na tayo ng solid review sa performance ito. Tamang-tama, panay ang ulan lately. Talaga namang nasubukan ng headlight ang tint natin sa rainy night driving. Nga pala, may mga unfiltered driving videos kayong makikita mamaya. Kayo na ang mag-judge if goods ba sa inyo yung output. Pero bago natin simulan mga ka-Chanli, eto muna! Let's go! July 2022, nag-upgrade tayo ng Kion Sondra LED para sa low beam headlight ng Honda City. Nasatisfied agad ako sa output ng KS. Medyo malayo ang brightness ito versus sa stock halogen. Kaya after few weeks, pina-LED na rin natin ang high beam. For reference, ito yung specs ng pinilagay nating KS LED sa Honda City GN. Kion Sondra Low Beam LED, H7 bulb, 19,200 lumens and 5,000 Kelvin or adaptive. Yung adaptive ay mas whiter than the stock headlight pero mas madilaw ng konti than the usual 6,000 Kelvin LED. Kaya goods pa rin ang buga nito sa moderate rain. Kion Sondra High Beam LED, HB3 bulb, 19,200 lumens and 6,000 Kelvin or daylight white. Yung daylight white naman ay yung usual white color ng LED light sa market. Bagay na bagay itong gamitin sa high beam. Sobrang solid din ang buga at layo ng abot ng liwanag. Yun nga palang type ng bulb ay depende sa model ng kotse. Meron kasing car model na isa lang ang low at high beam. Meron ding surface mount o built-in ng LED kaya hindi pwedeng palitan. So check nyo muna yung car manual para tama ang bulb type na mabili at mapa-install. Kung may plano kayong bumili ng LED bulb, my advice is you have to see the actual light output first. Huwag masyadong magpaniwala sa specs and photos or videos na nakapost online, especially yung mga di masyadong kilalang brands. Hawakan nyo yung LED bulb, damahin nyo yung quality, i-check yung materials ng heatsink o fan, and don't forget to ask questions. Importante yan. Ask them also to demonstrate. Dapat masatisfied ang mga mata nyo sa liwanag. Huwag nyo rin kalimutang i-consider ang shade ng tint ng kotse. Baka kasi super dark ang tint nyo. Sa araw, during installation, it may look okay. Pero baka pag gabi na ay hirap ka na. Lalo na kung hindi 20/20 ang vision mo. You may need to choose an LED na mas higher lumens. Tas make sure na tama ang alignment ng ilaw ha. Di pwedeng bara-barang installation. Kasi baka masilaw yung mga kasulubong natin, ayaw natin makadisgrasya. Usually, yung low beam lang naman ang ina-align para di makabulag sa iba. Also, hindi porket white ang color ng LED light ay mas maliwanag na ito kaysa yellowish light. Remember this mga ka-Chanli. Ang Kelvin ay para sa color temperature. Ang lumens naman ay sa brightness. For optimal driving, I will personally recommend an LED light between 4,000 to 5,000 Kelvin para sa low beam headlight. 5,000 to 6,000 Kelvin naman para sa high beam. Abangan nyo rin mamaya yung mga unfiltered rainy driving videos natin. What I like sa Kion Sondra LED. Kelvin options. 4 na color temperature choices ang meron sa Kion Sondra. 3,000, 4,300, 5,000, and 6,000 Kelvin. Versus sa usual 3,000 and 6,000 Kelvin ng ibang brands. Kaya may flexibility tayong mag-mix and match ng kulay depende sa preference na gusto natin. 42 months warranty. Matagal ang 3.5 years warranty ng Kion Sondra. Marami ring branches na pwedeng pag-claiman ng warranty in case. Additional convenience yan kasi hindi mo na need dumayo ng malayo para mag-claim. IP68 rating. Hindi ka kakabahan sa car wash in case mabasa ito ng tubig. Ganun din pag sobrang lakas ng ulan. Headlight aligner, hindi tansya-tansya ang pag-align sa KS, kaya garantisadong walang silaw ang kasalubong. Before we continue,
Kung may tanong kayo about Kion Sondra LED and Kireyna Ceramic Tint, pakipost lang sa comment section ng video na to ha. Huwag nyo rin kalimutang mag-like and subscribe sa ating Cha Limited Life YouTube channel, TikTok at Facebook page para ma-notify ka sa mga updates. October 2020, ordinary tint na visor cut ang in-install ng Honda kay Raven. Kapag araw, kita ang tao at iba pang laman ng kotse sa labas. Medyo security concern ito for me. Ramdam na ramdam ko rin ng init kasi ordinary tint lang ito tas hindi pa wrap around. Can't imagine na tiniis ko to for 8 months kasi nasasayangan ako. June 2021, pinapalitan ko ng brand A ceramic tint ang kotse. Okay naman siya sa simula, satisfied ako sa privacy kasi super dark o manyak tint ang pinilagay ko. Medyo hirap sa gabi pero nasanay rin ako ng tumagal. Pero nang magtag-ulan na, ayun yari ako. Halos wala na akong makita sa unahan at side mirror. Nung time na yon, nakastock halogen headlight pa si Raven. Imagine, super dark tint and halogen light combo plus heavy rain sa gabi. Sobrang dilim talaga. September 2022, nag-decide ako na magpalagay ng tint for the third time. This time, Kireyna Ceramic Tint naman ang brand. Base yan sa recommendation ng ilan nating ka-car group. Kinorek ko na yung tint shade o VLT base sa preference ko. Clear tint is not for me. I value privacy at the same time, mas gusto ko na clear ang night visibility for safety kasi malabo ang mga mata ko. Kaya binalansi ko ang privacy at safety. From super dark shade to medium dark. Ayun, very noticeable ang difference. Ito nga pala yung shade ng pinalagay kong tint. Yung sa front na medium dark shade ay sakto lang for me sa gabi. Less glare din ang ilaw ng mga kasalubong at mas detailed ang night view dahil sa tint. At the same time, clear ang view sa loob. Mas kita ko na rin ang gilid pag lumiliko ako. Nung simula, medyo uncomfortable tumingin sa rear view mirror kapag naka-LED ang kotse sa likod. Pero sa katagalan, nasanay din ako. Better siguro kung mas darker ang tint shade sa likod. What I like sa Kireyna Ceramic Tint? Just the right amount of privacy. Pag may araw, aninag na may tao sa loob pero di masyadong recognizable ang mukha. Paggabi naman, mas mahirap makita ang loob which is great. Night driving visibility. Dahil medium dark shade, mas maliwanag ang view sa windshield at sa side mirror. Laking tulong yan sa pagliko at pagpark sa madidilim na area. Sana nga noon pa. Cooler temperature. Dahil ceramic tint si Kireyna, mas matagal uminit pag nabilad sa araw ang kotse. Mas mabilis na rin lumamig ang aircon. Maganda ang pagkakat ng tint para sa RFID sticker. At the same time, walang major problem sa pag-read ng RFID sticker since September 2022. Ito na ang various raw or unedited driving videos natin gamit ang Kion Sondra LED at Kireyna Ceramic Tint. Visibility is king, lalo na pag gabi at umuulan. We need a bright headlight and a clear windshield to make our drive safer and easier. Yan nga ang pinrovide ng Kion Sondra LED and Kireyna Ceramic Tint. Kita naman sa unedited video, di ba? Ayun lang. I hope na nakatulong itong video na to.
Thank you for watching this vlog. Don't forget to like and subscribe to my YouTube channel, Chalimited Life, and follow my other social media accounts for more related content. Hanggang sa susunod mga ka-chanely, drive safely, ingat!